Hello everyone! We are now back to the four-part lecture ng mga gamot na nakakaapekto sa cardiovascular system. Now we will discuss the third topic, which is all about your anti-anginal agents. Our learning objective, by the end of the lecture, you'll be able to describe atherosclerotic cardiovascular disease and coronary artery disease, including risk factors and clinical presentation. Second, discuss the use of anti-anginal agents across the lifespan. Third, describe the therapeutic actions, indications, pharmacokinetics, contraindications, and cautions, most common adverse effects, and important drug-drug interactions associated with anti-anginal drugs. Compare and contrast the prototype drugs with other drugs used to treat angina. Outline the nursing considerations, including important teaching points for patients receiving drugs used to treat angina. Simulan natin ang discussion ngayon patungkol sa mga iba pang sakit sa puso kagaya ng atherosclerotic cardiovascular disease o yung tinatawag natin na ASCVD. Ito ay mga accumulation of cholesterol plaque in the arteries that can lead to peripheral arterial disease, myocardial infarction, and ischemic stroke. Meron din tayong tinatawag na coronary artery disease or yung CAD. Ito ay isa sa mga klase or type ng ASCVD or no atherosclerotic cardiovascular disease. Ito ay kinakarakterize ng progressive narrowing of the coronary artery. Ibig sabihin, ang coronary artery, yung ugat na nagsusupply ng dugo sa puso, ay unti-unting kumikipot. Yun yung sinasabing progressive narrowing o kaya naman sumisikip. Dahil dito, bumababa ang delivery ng oxygen sa cardiac muscle cells. Ito ang madalas na cause ng heart disease at isa itong chronic illness, kaya manageable pero hindi siya curable. Ang mga risk factors associated sa coronary artery disease ay hypertension, age o edad, obesity, inactive lifestyle, dyslipidemia, smoking, diabetes mellitus, and family history. Pagdating sa coronary artery disease, may nakikita tayo na pagsikip or pagkipot ng mga blood vessel lumen, specifically ng coronary artery. Ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging maayos ang daloy ng dugo para mag-supply ng oxygen sa puso. Madalas ang nagiging dahilan ng pagbara ay ang presensya ng tinatawag na atheroma or fatty tumors na kung saan ito ay mga accumulation or composition ng fats, blood cells, lipids, inflammatory agents, at even platelets. Atherosclerosis naman ang tawag sa proseso kung paano nagde-develop ang atheroma sa loob ng endothelial lining ng arteries. Kapag mayroong coronary artery disease, ang blood vessel lumen ay nagiging narrowed or sumisikip or kumikipot, kaya hindi na freely nakaka-flow ang dugo. Nagiging severely decrease ang size ng blood vessel at nawawala yung natural elasticity kaya hindi na siya makapag-respond kung ang blood vessel ba ay mag-vasoconstriction or mag-vasodilation. Ang angina ay pain o sakit na galing sa imbalance ng oxygen supply at demand. Angina pectoris literally means suffocation of the chest. Ito ay response ng katawan kasi nga nawawala ang oxygen sa heart muscle natin. Kapag ischemic ang myocardial cells, ibig sabihin nito may kakulangan sa oxygen, nagre-release ng tinatawag na substance P na siyang nagre-react sa mga pain receptors. Ang basic response pag inaatake ng angina ang isang tao ay stop whatever one is doing and wait for the pain to go away.
Mayroon din tayong iba't ibang klase or uri ng angina. Meron tayong tinatawag na unstable angina na kung saan ang dahilan ng pagbara is because of the presence ng blood clot. Meron din tayong tinatawag na stable angina. Pagdating naman sa stable angina, ang dahilan is there is the presence of atheroma or nandun yung tinatawag nating atherosclerosis. At yung isa pang klase ng angina, yung variant angina or yung mas kilala sa Prinzmetal angina, dito naman nagkakaroon ng spasm sa coronary artery. Ngayon, isa sa mga management natin para matulungan ang isang pasyente suffering from a chest pain or angina, we can administer anti-anginal agents as prescribed. So, ano ba ang mga anti-anginal agents natin? Isa sa grupo ng gamot natin or yung prototype drug natin is yung drug classification na kung tawagin ay nitrates. Ang mga nitrates ay isang klase ng anti-anginal agents na kung saan ang therapeutic action nila ay nag-a-act sila directly sa smooth muscles para mag-cause ng relaxation at mag-depress ng muscle tone. Nagiging dahilan ito ng vasodilation, ibig sabihin, lumuluwag ang coronary artery na nagpapababa ng blood pressure. Ang response nila ay mabilis. So, ulit, pakatatandaan, ang response ng mga nitrates ay mabilis. I-relax at idadilate nila ang blood vessels. Kaya, nag-i-increase ang blood flow, naglo-lower ang systemic blood pressure, nag-i-increase ang blood flow sa healthy coronary arteries, at higit sa lahat, tumutulong i-decrease ang vasospasm ng arteries. Walang ibang indication ang mga nitrates kung hindi for angina pectoris only. Ang kilalang-kilala at sikat na gamot na ibinibigay pagdating sa angina is your nitroglycerin. Pero meron din tayong iba pang klase ng nitrates like your isosorbide dinitrate and your isosorbide mononitrate. Pagdating sa pharmacokinetics, ibig sabihin paano na-absorb or nade-distribute ang gamot, ang nitroglycerin ay available sa iba't ibang klase ng forms or preparation. Pwede itong sublingual tablet, translingual spray, intravenous solution, transdermal patch, topical ointment, transmucosal agent, at kahit na slow-releasing tablet form. Pagdating naman sa mga isosorbide, dinitrate, and mononitrate natin, ito ay mga klase ng gamot oral forms lamang. Ang onset of action nila ay nagva-vary from 14 to 45 minutes. Contraindicated o bawal gamitin ang nitrates pagdating sa mga kondisyon kagaya ng allergy or ng hypersensitivity, severe anemia, kasi mas lalong bababa ang ability ng oxygen delivery, head trauma or mga cerebral hemorrhage, hepatic or renal disease, pregnancy and lactation, hypotension, hypovolemia, and mga condition that limits the cardiac output. Pagdating naman sa adverse effects, oobserbahan natin kung merong mga reported CNS effects ang pasyenteng nakakatanggap ng nitrates, kagaya ng dizziness, weakness, headache. Meron ding mga gastrointestinal effects such as your nausea and vomiting, cardiovascular problems, and even skin-related effects. Lalo na pagdating sa nitroglycerin, may mga medications tayo, ang preparation nila is topical, ang application or ang administration. Importante din ang mga drug-to-drug interactions kagaya ng mga ergot derivatives na kung saan mas pinapataas pa ang risk ng hypertension and pinapababa ang anti-anginal effects. Meron din tayong tinatawag na phosphodiesterase inhibitors. Ito ang mga gamot para sa erectile dysfunction. Pwedeng magdulot ng serious hypotension o kaya naman
cardiovascular problems ang pasyente. For your other antihypertensive drugs, pwedeng mapa-increase ang antihypertensive effect ng nitrates natin. Mga importanteng nursing considerations kapag nagbibigay ka ng nitroglycerin or ng mga nitrates. Bago mag-administer, ipahiga or paupuin muna ang pasyente para ma-prevent yung risk of low blood pressure or hypotension at maiwasan yung dizziness at lightheadedness. Kapag sublingual forms ang ibibigay, dapat ito ay ilagay under the tongue or in the buccal pouch at i-inform ang pasyente na huwag lunukin ang tablet or huwag kagatin para mas ma-ensure natin yung therapeutic effect. Tanungin yung pasyente kung nag-fizzle or nagbe-burn ang tablet. Ibig sabihin kasi nito, ito yung potency ng gamot. Always check the expiration date at protektahan ang medication mula sa direct sunlight and heat para ma-prevent ang drug inactivation. Ang sublingual doses ay pwedeng ulitin tuwing 5 minutes hanggang sa total of 3 doses. Ang mga SR or yung mga sustained release forms ay pwedeng ibigay kasabay ng tubig or any forms of fluid at i-caution ang pasyente na huwag i-chew or i-crush ang tablet. Kailangan ma-reach nito ang gastrointestinal tract ng intact. Sa mga long-acting preparation, dapat i-administer ito with plans for nitrate-free intervals dahil may risk of tolerance. Bumababa ang effectiveness ng gamot kung continuous ang pagbibigay nito. I-rotate ang sites for the topical forms para ma-decrease ang risk of skin abrasion and breakdown. Gaya nga ng nabanggit kanina, there could be adverse effects, mga skin-related effects. I-make sure na ang translingual spray ay ginagamit under the tongue at hindi siya ini-inhale ng pasyente. Mag-keep ng record ng number of sprays na ginamit and make sure na ready ang mga emergency life support. I-taper or iunti-unti ang dose gradually after long-term therapy para maiwasan yung severe reaction at higit sa lahat makaiwas sa myocardial infarction. Mag-provide ng comfort measures, mag-offer ng support at encouragement, and mag-provide ng patient teaching or ng health education sa ating mga pasyente at sa kanilang relatives or caregivers. And dito po nagtatapos ang ikatlong lecture natin patungkol sa mga gamot na nakakaapekto sa cardiovascular system, ang ating anti-anginal drugs, specifically nitrates, kung saan kabilang ang gamot na nitroglycerin. Kung meron po kayong mga questions, you may send it to my email address acdemesa@fatima.edu.ph. All concepts presented derived from the reference book Focus on Nursing Pharmacology, 9th edition, written by Rebecca Tucker. Maraming salamat po.